Mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na malapit na nating makita ang isa sa pinakakinatatakutang rocket artillery system sa mundo, dito mismo sa Pilipinas? Oo, hindi ito basta chismis lang. Sa isang cryptic pero matapang na post mula sa Max Defense Philippines, maraming defense enthusiasts ang napaisip, paparating na ba ang HIMARS ng AFP? At kung totoo nga ito, handa na ba tayo sa malaking pagbabago sa ating military capability? Sa mundo ng Philippine Defense Community, kilala ang Max Defense PH bilang isa sa mga pinaka-reliable na insider pagdating sa military acquisitions. Hindi sila basta nagpo-post ng haka-haka lang, kadalasan, may basehan at may laman ang kanilang mga pahiwatig. Kaya naman nang maglabas sila ng post na nagsasabing, "I can smell oil and rocket fuel from where I am," agad itong naging usap-usapan online. Hindi man direkta ang mensahe, malinaw sa mga nakakaintindi, may paparating na malaking development, at mukhang may kinalaman ito sa rocket artillery. Kasabay nito, may isang Pinoy defense enthusiast sa X, dating Twitter, ang nagbahagi ng interpretasyon ng nasabing post. Ayon sa kanya, ang paparating na deployment ng sariling High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng AFP ay magiging isang malakas na simbolo ng lumalalim na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. At hindi lang yun, binanggit din niya na ang acquisition na ito ay maaaring suportado ng tinatawag na PERA Act, isang batas mula sa Estados Unidos na nagbibigay ng hanggang $2.5 billion na military aid sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Ang tulong na ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng defense capabilities ng bansa, kabilang na ang pagbili ng mga advanced systems tulad ng HIMARS sa pamamagitan ng US Foreign Military Sales Program. Ibig sabihin, hindi lang basta pabilisan ng proseso, may kasama itong konkretong pondo at suporta mula sa US para mas mapabilis ang modernization ng AFP. Kasabay nito, dito naman sa Pilipinas, may mga hakbang din ng Kongreso para amyendahan ang Presidential Decree No. 415 o PD 415. Layunin nitong payagan ng bansa na makakuha ng multi-bilyong dolyar na foreign loans na direktang ailalaan sa defense procurement. Kapag naipasa ang mga pagbabagong ito, mas lalaki ang pondo ng Pilipinas para sa pagbili ng modernong kagamitan, hindi lang HIMARS kundi pati iba pang high-end military assets na matagal nang kailangan ng AFP. Ano nga ba ang HIMARS at bakit ito mahalaga? Para sa mga hindi pa pamilyar, ang HIMARS ay isang mobile rocket artillery system na kayang mag-launch ng precision-guided rockets at missiles mula sa malalayong distansya. Ibig sabihin, kaya nitong tumama sa target na may mataas na accuracy kahit nasa daan-daang kilometro ang layo. Hindi ito simpleng canyon o mortar, ito ay isang strategic weapon. At para mas maintindihan ninyo kung gaano kalakas ang sistemang ito, isipin ninyo na ang isang unit ng HIMARS ay kayang magpakawala ng mga guided rockets na may pinpoint accuracy gamit ang advanced targeting systems. Hindi ito tulad ng traditional artillery na area target lang. Dito, pwedeng piliin ang eksaktong gusali, radar, o kahit supply depot ng kalaban. Sa modern battlefield, napakalaking advantage nito dahil nababawasan ang collateral damage habang tumataas ang effectiveness ng bawat strike. Bukod pa dyan, compatible din ang HIMARS sa iba't ibang klase ng munitions, kabilang na ang long-range missiles na kayang umabot ng higit 300 kilometro depende sa variant. Ibig sabihin, kahit nasa likod ka ng frontline, kaya mong tamaan ang high-value targets ng kalaban. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong force multiplier, kahit maliit ang bilang ng units, napakalaki ng epekto nito sa kabuuang operasyon. Sa konteksto ng Pilipinas, lalo na sa archipelagic setup natin, napakahalaga ng ganitong mobility at range. Kayang ilipat ang system mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao kung kinakailangan, at pwede rin itong gamitin bilang coastal defense asset laban sa mga banta mula sa dagat. Sa modernong warfare, ang HIMARS ay napatunayang epektibo sa iba't ibang conflict zones. Kayang nitong sirain ang command centers, supply depots, radar systems, at maging mga naval targets kung kinakailangan. At ang pinaka-importante, mabilis itong ilipat. Dahil nakamount ito sa isang wheeled vehicle, hindi ito basta-basta natutukoy o nata-target ng kalaban. Bakit ngayon lumalabas ang balita? Kung susuriin natin, hindi na ito biglaang development.
Matagal nang may plano ang Armed Forces of the Philippines na palakasin ang kanilang long-range strike capability. Sa ilalim ng AFP Modernization Program, lalo na sa Horizon 3 phase, isa sa mga priority ang pagkakaroon ng mas advanced na artillery systems. Dito pumapasok ang HIMARS. Dagdag pa rito, lumalakas din ang defense cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa mga nakaraang taon, dumami ang joint exercises, EDCA site expansions, at military aid. Kaya kung may darating mang HIMARS sa bansa, hindi na ito nakakagulat, bagkus, ito ay inaasahan na. Isang mahalagang detalye sa usaping ito ay ang paggamit ng PERA Act, isang batas ng Estados Unidos na naglalaan ng hanggang $2.5 billion na military assistance sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Ang pondong ito ay direktang sumusuporta sa acquisition ng mga critical defense assets sa pamamagitan ng mga programang tulad ng foreign military sales, kaya mas napapabilis at napapadali ang pagkuha ng mga advanced systems. Dahil dito, nagiging mas realistic at achievable ang mga proyekto tulad ng HIMARS acquisition, lalo na sa konteksto ng pagpapalakas ng national security ng bansa. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang dumaan sa matagal na proseso ang pagbili ng mga kagamitan tulad ng HIMARS. Ibig sabihin, mas mabilis itong makakarating at mas mabilis magagamit ng AFP. Para sa isang bansa tulad ng Pilipinas na humaharap sa iba't ibang security challenges, napakahalaga ng bilis sa ganitong mga desisyon. Ano ang epekto nito sa West Philippine Sea? Hindi may kakaila na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinapalakas ng Pilipinas ang kanyang military capability ay ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa pagkakaroon ng HIMARS, magkakaroon ng AFP ng kakayahang mag-project ng power sa mas malalayong distansya. Hindi man ito direktang gagamitin sa offensive operations, magsisilbi itong deterrent, isang malinaw na mensahe na kaya na nating ipagtanggol ang ating teritoryo. Sa simpleng salita, hindi na tayo basta-basta maa-underestimate. Bukod sa military capability, ang HIMARS ay simbolo rin ng mas matibay na relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbibigay o pagbenta ng ganitong klase ng advanced weapon system ay hindi basta-basta ginagawa. Kailangan ito ng mataas na antas ng tiwala at cooperation. Kaya kung matutuloy ang acquisition na ito, malinaw na patuloy na pinapalalim ng dalawang bansa ang kanilang defense ties. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga tanong. Una, handa na ba ang AFP na i-operate at i-maintain ang ganitong advanced system? Kailangan ito ng training, logistics support, at integration sa existing systems ng military. Pangalawa, paano ito tatanggapin ng ibang bansa sa rehiyon? Posibleng makita ito bilang escalation o dagdag tensyon. At pangatlo, sapat ba ang budget at long-term support para ma-sustain ang ganitong capability? Sa social media, halo-halo ang reaksyon ng mga netizens at defense watchers. May mga excited at proud dahil nakikita nila ito bilang malaking hakbang para sa modernisasyon ng AFP. Mayroon ding cautious na nagsasabing dapat pag-isipan mabuti ang strategic implications nito. Pero sa kabuuan, malinaw na malaki ang interes at suporta ng publiko sa ganitong development. Ano ang posibleng sunod na mangyayari? Kung pagbabasehan ang pattern ng mga nakaraang acquisitions, posibleng ang susunod na hakbang ay ang official announcement mula sa Department of National Defense o AFP. Maaaring may kasunod itong contract signing, training programs, at eventually, delivery ng units. At kapag nangyari yun, siguradong magiging isa ito sa pinaka-importanteng milestone sa kasaysayan ng Philippine military. Sa ngayon, wala pang official confirmation. Pero sa mundo ng defense analysis, ang mga ganitong hints ay kadalasang may pinanggagalingan. Ang post ng Max Defense PH ay maaaring simpleng teaser lang or maaaring ito na ang simula ng isang malaking pagbabago sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Kung darating nga ang HIMARS sa bansa, hindi lang ito dagdag armas. Isa itong simbolo ng modernisasyon, deterrence, at mas matatag na posisyon ng Pilipinas sa rehiyon. Kaya ang tanong ngayon, handa na ba ang Pilipinas sa bagong level ng defense capability? At kung dumating na nga ito, paano nito babaguhin ang balanse ng kapangyarihan?